Magandang araw mga ka-tips. Sa gitna ng nagbabagong panahon at mga tensyon sa pagitan ng malalaking bansa tulad ng US at Iran, hindi maiiwasang mag-alala para sa ating kinabukasan. Ang gulo sa ibang bansa ay hindi lang usaping militar. Direkta itong tumatama sa presyo ng ating bilihin, gasolina at sa halaga ng ating ipon. Kaya naman sa video na ito, magbabahagi tayo ng mga praktikal at konkretong hakbang para protektahan ang iyong pera mula sa krisis. Siguraduhing panoorin at tapusin ang buong video dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing pinakamatibay mong sandata para manatiling panalo ang iyong pamilya anuman ang mangyari. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Paunawa sa paghahanda ng liquid cash. Ang pagkakaroon ng hawak na cash sa gitna ng usap-usapan tungkol sa US-Iran war ay hindi pagpapakita ng takot kundi pagiging madiskarte na Pinoy. Isipin mo na lang na kapag nagkaroon ng matinding tensyon sa ibang bansa, ang unang tinatamaan dito sa atin ay ang sistema ng teknolohiya at kuryente na pwedeng magpabagal sa mga bangko at digital payment apps. Kapag offline ang system o mahaba ang pila sa mga ATM dahil sa panic, ikaw na may nakatagong cash ay kampante dahil makakabili ka pa rin ng bigas at ulam para sa pamilya mo. Hindi natin sinasabi na kailangang ilabas lahat ng pera sa bangko, pero ang layunin natin dito ay siguruhing hindi ka matetenga kung sakaling magkaroon ng glitch sa mga digital transactions na madalas mangyari tuwing may global instability. Ang liquid cash ay ang iyong first line of defense para mapanatiling normal ang takbo ng buhay ng mga mahal mo sa buhay kahit pa magkagulo ang takbo ng ekonomiya sa labas ng bansa. Bilang praktikal na hakbang, magtabi ka ng halagang sapat para sa 2 to 4 weeks na basic expenses ng inyong household sa isang ligtas na lugar sa loob ng bahay. Huwag mo itong ilagay sa iisang pitaka lang. Mas maganda kung nakabahagi ito sa maliliit na denominations gaya ng 20, 50 at 100 pesos para hindi ka mahirapan sa pagsusukli kapag bumibili sa sari-sari store o palengke. Sa karanasan nating mga Pilipino tuwing may bagyo o krisis, ang mga malalaking bill gaya ng 1,000 pesos ay mahirap tanggapin ng mga maliliit na tindahan kung wala silang barya. Ang paghahanda ng small bills ay isang specific na paraan para masiguradong dire-diretso ang iyong purchasing power kahit pa magkaroon ng limitasyon sa supply ng barya sa inyong lugar. Siguraduhin lang na ang perang ito ay para sa emergency lang talaga at hindi gagastusin sa mga luho o online shopping habang naghihintay ng balita. Kailangan mo ring i-diversify ang iyong mga pinagtataguan ng pera at huwag iasa ang lahat sa iisang basket o iisang bangko lang. Mainam na mayroon kang balanse sa pagitan ng traditional na bangko na may physical branch malapit sa inyo at isang digital bank na nagbibigay ng mataas na interest. Kapag kasi nagkaroon ng geopolitical tension, ang mga interest rates ay pwedeng mag-fluctuate kaya dapat ay mabilis kang makakagalaw kung saan mas safe ang pera mo. Kung ang lahat ng ipon mo ay nasa isang card lang at nawala iyon o nag-down ang system nila, wala kang mahuhugot na pondo sa oras ng pangangailangan. Sa modernong approach, dapat ay meron kang at least 2 to 3 options kung paano mo makukuha ang pera mo. Isang passbook account para sa long term, isang debit card para sa quick withdrawals, at isang digital wallet para sa mga bayarin na kailangang bayaran online. Iwasan mo muna ang pagpasok sa mga investment na tinatawag nating illiquid o yung mga ari-arian na mahirap ibenta agad kapag kailangan mo ng mabilisang pera. Halimbawa, hindi ito ang pinakamagandang panahon para bumili ng lupa sa probinsya o kumuha ng second-hand na sasakyan kung ang layunin mo lang ay itago ang pera mo. Sa panahon ng krisis, mas mahalaga na ang assets mo ay madaling maging cash sa loob ng 24 hours. Kung ang pera mo ay nakatali sa isang property, baka mahirapan kang humanap ng buyer na may cash din sa gitna ng krisis at baka mapilitan ka pang ibenta ito ng palugi dahil sa sobrang pangangailangan. Ang focus mo dapat ngayon bilang isang wise na ka-tips ay ang pagpapanatili ng iyong mobility. Yung tipong kahit anong mangyari sa mundo, ang pondo mo ay laging ready at nasa kontrol mo ang bawat sentimo nito.
Panghuli, disiplina sa utang ang kailangang pairalin para hindi maubos ang iyong liquid cash sa mga interest payments na pwedeng tumaas. Kung meron kang credit card debt, subukan mong bayaran ang full amount o kahit higit sa minimum payment bawat buwan para lumuwag ang iyong credit line. Sa panahon ng financial crisis, ang pagkakaroon ng malinis na credit record at available na credit limit ay nagsisilbing secondary emergency fund mo rin. Isipin mo na ang iyong cash ay para sa mga pangunahing pangangailangan, habang ang iyong credit line ay backup mo kung sakaling may hindi inaasahang medical emergency. Sa ganitong paraan, protektado ang iyong cash flow at hindi ka basta-basta mabubula kung sakaling magtaas ang presyo ng mga bilihin sa merkado dahil sa epekto ng US-Iran War. Aral 2, Stratehiya sa paghahanda ng pagkain at enerhiya. Ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng United States at Iran ay may direktang epekto sa presyo ng krudo sa buong mundo at bilang mga Pilipino, alam nating ito ang mitya ng pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Kapag tumaas ang presyo ng petrolyo, automatic na susunod ang gastos sa transportasyon ng mga gulay mula sa probinsya at ang kuryenteng ginagamit natin sa bahay. Ang modernong diskarte dito ay ang pagbuo ng tinatawag nating inflation shield sa pamamagitan ng maagang pag-iimbak ng mga mahahalagang supplies bago pa man mag-shoot up ang presyo sa merkado. Hindi natin kailangang mag-panic buying na parang mauubusan ng mundo, kundi ang gawin ay ang staggered buying o yung paunti-unting pagdagdag sa ating pantry stock tuwing sasapit ang araw ng sweldo. Ang layunin natin ay magkaroon ng sapat na supply na tatagal ng 2 to 3 months para kung sakaling magmahal ang bilihin sa susunod na buwan, hindi mo na kailangang bumili sa mataas na presyo dahil mayroon ka nang nakatabi. Pagdating sa pagkain, ang focus mo dapat ay ang mga shelf-stable items o yung mga pagkaing hindi madaling mapanis at hindi nangangailangan ng kuryente para mapanatiling sariwa. Imbes na puro delata na mataas sa sodium, mas mainam na mag-stock ng mga butong gulay gaya ng munggo, beans at kumpol-kumpol na bigas na kayang tumagal ng mahabang panahon. Ang bigas ang pinakaimportante sa ating mga Pilipino, kaya ang pagkakaroon ng 2 to 3 sacks ng bigas sa loob ng bahay ay isang napakalaking tulong para sa seguridad ng iyong pamilya. Isama mo na rin ang mga basic essentials gaya ng mantika, asin, asukal at kape dahil ito ang mga produktong unang nagmamahal kapag tumataas ang presyo ng gasolina. Sa ganitong paraan, kahit magkaroon ng supply chain disruption, sigurado kang may maihahain ka sa hapagkainan nang hindi nabubutas ang bulsa mo sa sobrang taas ng presyo sa labas. Kasabay ng pag-iimbak ay ang paggawa ng paraan para makapag-produce ng sariling pagkain kahit sa maliit na espasyo lang sa inyong bahay o apartment. Ang urban gardening ay hindi lang isang hobby kundi isang survival skill sa panahon ng financial crisis. Ang pagtatanim ng mga simpleng gulay gaya ng sili, kamatis, kalamansi at talbos ng kamote sa mga paso o recycled containers ay makakatipid sa iyo ng hundreds of pesos bawat linggo. Isipin mo na lang na kapag naging 50 pesos na ang isang piraso ng sili sa palengke, ikaw ay pipitas na lang sa iyong bakuran ng libre. Ang ganitong mindset ay nakakatulong para mabawasan ang iyong dependency sa mga supermarket na madaling maapektuhan ng global market fluctuations. Bukod sa tipid na ito, mas sigurado ka pang healthy at organic ang kinakain ng iyong mga katips dahil ikaw mismo ang nag-alaga sa mga ito mula sa buto hanggang sa paglaki. Sa aspeto naman ng enerhiya, kailangan mong simulan ang isang seryosong energy audit sa loob ng inyong tahanan para mapababa ang bayad sa kuryente bago pa man magkaroon ng price hike ang mga power companies. Ugaliin ang pag-unplug ng mga appliances na hindi ginagamit at sanayin ang pamilya sa paggamit ng energy-efficient na mga bombilya o LED lights para mabawasan ang inyong monthly consumption. Kung mayroon kang extra na budget, ang pag-invest sa small solar panels o kahit solar-powered lights para sa labas ng bahay ay isang matalinong desisyon dahil libre ang sikat ng araw at hindi ito apektado ng presyo ng langis sa gitnang silangan. Ang bawat kilowatt hour na matitipid mo ngayon ay katumbas ng perang pwede mong ilaan sa iba pang mas mahalagang pangangailangan kung sakaling tumagal ang tensyon sa pagitan ng mga bansa.
Panghuli, kailangan mong baguhin ang iyong lifestyle pagdating sa transportation at pagkonsumo ng petrolyo para hindi ka masyadong tamaan ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Kung ikaw ay may sariling sasakyan, gamitin lang ito sa mga mahahalagang lakad at hanggat maaari ay magplano ng ruta para isang alis lang ay tapos na ang lahat ng errands mo. Kung malapit lang naman ang pupuntahan, mas mainam na maglakad o magbisikleta na lang dahil bukod sa nakatipid ka na sa gas, ay naging exercise mo pa ito para sa iyong kalusugan. Para sa mga nagko-commute, ang pag-aaral ng mga alternative routes at pag-maximize sa public transport ay makakatulong para ma-manage ang iyong daily travel budget. Ang pagiging wise sa paggamit ng enerhiya at pagkain ay ang pinakamabisang paraan para maprotektahan ang iyong pamilya mula sa masamang epekto ng financial crisis na dala ng gulo sa ibang bansa. Aral 3, proteksyon sa halaga ng pera at investments. Sa gitna ng usaping US-Iran war, ang isa sa pinakapeligrosong mangyari ay ang pagbaba ng purchasing power o ang kakayahan ng piso mo na bumili ng mga gamit dahil sa inflation. Kapag may gulo sa global market, ang mga investors ay natatakot at madalas na bumabagsak ang halaga ng mga currencies ng mga developing countries gaya ng Pilipinas. Ang modernong diskarte ng mga wise na katips ay ang hindi pag-asa sa isang uri ng asset lang para hindi ka matalo kapag biglang tumaas ang palitan ng dolyar. Kailangan mong protektahan ang pinaghirapan mong ipon sa pamamagitan ng paglalagay nito sa mga bagay na nakakasabay sa pagtaas ng presyo o yung mga tinatawag nating inflation hedges. Ang layunin natin dito ay siguruhing ang 1,000 pesos mo ngayon ay may kaparehong halaga pa rin pagkalipas ng ilang buwan kahit pa magkaroon ng krisis sa ekonomiya. Ang pagbili ng physical gold gaya ng mga 18 karat o 24 karat na alahas ay isa sa pinakasubok at legit na paraan para protektahan ang yaman ng pamilya. Sa kasaysayan ng mundo, kapag may giyera o matinding krisis, ang presyo ng ginto ay laging tumataas dahil ito ang itinuturing na safe haven asset ng lahat ng tao. Hindi mo kailangang bumili ng gold bars na parang sa pelikula. Ang mga simpleng kwintas, singsing o pulseras na nasasangla ay sapat na para magsilbing backup mo kung sakaling mag-collapse ang value ng pera. Siguraduhin lang na sa mga legit na pawn shops o jewelry stores kabibili para sigurado ang purity nito at madali mong maibebenta o maisasangla sa oras ng kagipitan. Ang ginto ay hindi lang dekorasyon sa katawan kundi isang portable wealth na pwede mong dalhin kahit saan kung kailangan mong lumikas o lumipat ng lugar. Dahil ang US dollar ang ginagamit na currency sa pandaigdigang kalakalan lalo na sa petrolyo, asahan mong lalakas ito laban sa piso kapag lumala ang tensyon sa gitnang silangan. Isang practical na paraan ay ang pagtatabi ng maliit na halaga ng dollars sa iyong savings account o kahit physical cash kung mayroon kang pagkakataon. Kung ikaw ay may pamilyang OFW na nagpapadala ng dollars o ibang foreign currency, huwag mo munang ipapalit ang lahat sa piso kung hindi mo pa naman kailangan ang buong halaga. Mas mainam na mag-antay ng tamang timing kung kailan mataas ang palitan para masulit mo ang bawat sentimo ng pinaghirapang pera ng iyong mahal sa buhay. Ang pagkakaroon ng dollar exposure sa iyong portfolio ay parang insurance na magbabalanse sa epekto ng pagmahal ng mga imported na bilihin dito sa ating bansa. Para sa mga katips natin na may investments na sa stock market o mutual funds, ang pinakamahalagang payo ay iwasan ang tinatawag na panic selling o yung pagbebenta dahil sa takot. Natural lang na makita mong nagbubura ang kulay ng iyong portfolio dahil ang market ay laging nagre-react sa mga balita ng giyera. Pero tandaan na ang pagkalugi ay nagiging real lang kapag pinindot mo na ang sell button. Sa halip na matakot, tingnan mo ito bilang pagkakataon na makabili ng mga shares ng matitibay na kumpanya sa mas murang presyo kung mayroon kang extra cash. Ang ekonomiya ay may cycles at kahit gaano katindi ang krisis, ang mga malalaking kumpanya na nagbibigay ng basic services gaya ng kuryente, tubig at pagkain ay laging bumabangon. Maging kalmado at panatilihin ang iyong long-term vision dahil ang emosyon ang pinakamalaking kalaban ng iyong pagyaman sa panahon ng krisis. Panghuli, maging maingat sa mga speculative assets gaya ng cryptocurrency at iba pang high-risk na digital investments habang may geopolitical tension. Bagamat may mga nagsasabing ang Bitcoin ay digital gold,
Nakita natin sa mga nakaraang crisis na ito ay napaka-volatile at pwedeng bumagsak ng 50% sa loob lang ng isang araw. Kung maglalagay ka ng pera sa ganitong uri ng investment, siguraduhin na iyon lang ang halagang handa kang mawala at hindi mo kukunin sa iyong emergency fund o budget sa pagkain. Ang focus mo ngayon ay capital preservation o ang pagpapanatili ng kung anong mayroon ka, kaya mas mainam na maging conservative muna sa iyong mga financial decisions. Sa pagbalanse ng iyong pera sa pagitan ng cash, gold, foreign currency at stocks, mas magiging matatag ang iyong financial standing anuman ang mangyari sa labanan ng US at Iran. Aral 4. Kasanayan at pagkakakitaan na crisis-proof. Sa panahon ng krisis gaya ng posibleng US-Iran war, ang pinakamalakas mong alas ay hindi lang ang pera sa bangko, kundi ang mga kasanayan o skills na nasa loob ng iyong ulo at mga kamay. Kapag nagkaroon ng financial crisis, ang mga kumpanya ay pwedeng magbawas ng tao, kaya kailangan mong maging indispensable o yung taong hindi basta-basta pwedeng palitan. Ang modernong approach sa paghahanap buhay ngayon ay ang pagkakaroon ng tinatawag nating skill diversification, kung saan hindi ka lang nakadepende sa isang job title. Isipin mo na ang iyong kakayahan ay parang isang produkto na kailangang laging updated para kahit magbago ang takbo ng ekonomiya, mayroon pa ring magbabayad sa iyo para sa iyong serbisyo. Ito ang pinakamabisang paraan para masiguro na tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa iyong pamilya anuman ang mangyari sa pandaigdigang usapin. Dapat ay mag-invest ka sa pag-aaral ng mga high-value skills na pwedeng gawin bilang sideline o main source of income na dolyar ang bayad lalo na sa online world. Maraming mga free courses sa internet tungkol sa digital marketing, graphic design, o virtual assistants na pwede mong pag-aralan sa iyong bakanting oras gamit lang ang iyong cellphone o laptop. Dahil ang dolyar ay karaniwang lumalakas tuwing may global tension, ang pagkakaroon ng kliyente mula sa ibang bansa ay magsisilbing proteksyon mo laban sa pagtaas ng bilihin dito sa Pilipinas. Ang bawat $50 na kikitain mo sa isang maliit na task ay mas malaki na ang value kapag pinalit mo sa piso kumpara noong wala pang krisis. Ang pagiging online freelancer ay isa sa mga pinaka-legit na paraan para magkaroon ng crisis-proof income sa kasalukuyang panahon. Bukod sa online na trabaho, mahalaga rin na matuto ng mga praktikal na gawaing pangkamay na laging kailangan sa inyong komunidad gaya ng pagre-repair ng appliances, paggawa ng cellphone o kahit simpleng pananahe. Sa gitna ng financial crisis, ang mga tao ay mas pipiliing magpaayos ng kanilang mga lumang gamit kaysa bumili ng bago, kaya ang mga marunong mag-repair ay laging may kliyente. Maaari ka ring magsimula ng isang small reselling business ng mga basic necessities gaya ng bigas, itlog o load sa inyong barangay dahil ang mga tao ay laging kakain at laging kailangang makipag-communicate. Ang pagiging madiskarteng Pinoy ay ang kakayahang makita kung ano ang kailangan ng iyong mga kapitbahay at ibigay iyon sa kanila sa tamang presyo. Ang maliliit na kita mula sa iba't ibang source ay kapag pinagsama-sama ay magiging matibay na pader laban sa kahirapan. Huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng networking at pagbuo ng mabuting ugnayan sa iyong komunidad o ang tinatawag nating kapit-bisig system. Sa panahon ng matinding krisis, ang pagtutulungan ng mga magkakamag-anak at magkakapitbahay ang madalas na nagliligtas sa atin sa gutom sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga gamit o serbisyo. Maaari kang makipag-barter ng iyong mga aning gulay para sa ibang supply na wala ka o kaya naman ay magtulungan sa pagbabantay ng seguridad sa inyong lugar. Ang pagiging bahagi ng isang aktibong kooperatiba o community group ay nagbibigay sa iyo ng access sa mga resources na mahirap makuha kung mag-isa ka lang. Ang social capital o ang tiwala ng ibang tao sa iyo ay isang uri ng yaman na hindi nananakaw at hindi nawawalan ng value kahit bumagsak pa ang stock market. Panghuli, kailangan mong ayusin at i-update ang lahat ng iyong mahahalagang dokumento gaya ng passport, NBI clearance, at mga professional certifications habang maayos pa ang sitwasyon. Ang pagkakaroon ng valid na passport ay nagbibigay sa iyo ng mobility kung sakaling magkaroon ng magandang opportunity sa ibang bansa o kung kailangan mong lumipat ng lokasyon para sa trabaho. Isama mo na rin dito ang patuloy na pagbabasa at panonood ng mga educational na content gaya ng tips in life,
para lagi kang updated sa mga tamang diskarte sa buhay at pera. Ang taong may tamang impormasyon ay hindi basta-basta maloloko ng mga scammer na madalas lumalabas tuwing may krisis para pagsamantalahan ang takot ng mga tao. Ang iyong kaalaman, kasanayan at diskarte ang tunay na pundasyon ng iyong financial freedom na hindi kayang tibayin ng anumang giyera sa malayong bansa. Aral 5. Proteksyon sa kalusugan at seguridad ng pamilya. Ang pagkakasakit sa gitna ng isang financial crisis na dulot ng pandaigdigang tensyon ay itinuturing na double whammy dahil uubusin nito hindi lang ang iyong lakas, kundi pati ang iyong pinaghirapang emergency fund. Sa modernong panahon, ang kalusugan ay literal na kayamanan dahil ang hospital bills ay hindi tumatigil sa pagtaas lalo na kapag nagmamahal ang mga imported na gamot at equipment dahil sa gulo sa ibang bansa. Bilang wise na ka-tips, kailangan mong tiyakin na ang iyong pamilya ay mayroong matibay na safety net. Para kung sakaling may kailangang dalahin sa ospital, hindi mo kailangang mangutang sa mga loan sharks na may matataas na interest. Ang paghahanda sa aspeto ng health ay isang investment na nagbibigay sa iyo ng peace of mind para makapag-focus ka sa pagpapatakbo ng iyong kabuhayan habang ang mundo ay nasa gitna ng kawalang katiyakan. Unang hakbang para sa iyong proteksyon ay ang pagsisiguro na active at updated ang iyong PhilHealth contributions pati na rin ang iyong HMO o health insurance kung ikaw ay employed. Maraming mga Pilipino ang nakakaligtaang bayaran ang kanilang mga voluntary contributions, ngunit sa panahon ng krisis, ang PhilHealth ang iyong unang depensa para mabawasan ang bigat ng bayarin sa mga accredited hospitals. Kung ikaw naman ay nag-iisip kumuha ng insurance para sa pamilya, mas praktikal na piliin ang term insurance kaysa sa mga komplikadong investment-linked plans dahil mas mura ang monthly premiums nito at mas malaki ang coverage na ibinibigay para sa death and disability benefits. Ang layunin natin dito ay makuha ang maximum na proteksyon sa pinakamababang gastos para ang natitirang pera mo ay magamit mo pa sa ibang mahahalagang pangangailangan gaya ng pagkain at tubig. Kailangan mo ring magkaroon ng sariling stockpile ng mga basic generic medicines sa loob ng bahay para sa mga karaniwang sakit gaya ng lagnat, ubo, sipon at diarrhea. Ang pagbili ng mga generic na gamot ay mas praktikal dahil pareho lang naman ang epekto nito sa mga branded, pero mas mura ng 50 to 80%, kaya makakaipon ka ng marami ng hindi mabigat sa bulsa. Siguraduhin na ang mga gamot na ito ay may mahabang expiration date at itabi ang mga ito sa isang lugar na tuyo at hindi naaarawan para hindi masira ang kanilang bisa. Isama mo na rin ang pag-stock ng mga vitamins, lalo na ang vitamin C at zinc, para lumakas ang resistensya ng bawat miyembro ng pamilya at maiwasan ang pagpunta sa ospital. Sa panahon ng krisis, ang prevention o ang pag-iwas sa sakit ang pinakamurang paraan ng pagtitipid na pwedeng gawin ng isang pamilyang Pilipino. Mahalaga rin na pagtuunan ng pansin ang inyong mental health at ang emosyonal na katatagan ng pamilya dahil ang mga balita tungkol sa US-Iran war ay nakakadagdag ng matinding stress at anxiety. Iwasan ang tinatawag nating doom scrolling o ang walang tigil na pagbabasa ng mga nakakatakot na balita sa social media na wala namang direktang naitutulong sa iyong paghahanda. Ang isang malinaw at kalmadong isipan ay kailangan para makagawa ka ng mga tamang desisyon pagdating sa pera at sa seguridad ng inyong tahanan. Ang panic ay madalas na nagbubunga ng maling paggastos at pagkakamali sa trabaho. Sanayin ang pamilya sa pagkakaroon ng open communication at magkaroon ng simpleng bonding activities sa bahay na hindi nangangailangan ng malaking gastos para mapanatiling positibo ang pananaw ng bawat isa sa kabila ng krisis. Panghuli, palakasin ang ugnayan sa inyong lokal na komunidad at alamin ang mga emergency protocols sa inyong barangay o bayan para alam mo kung saan pupunta sa oras ng sakuna. Ang pagsali sa mga credit cooperatives o mga local support groups ay isang matalinong paraan para magkaroon ng access sa mga low-interest loans kung sakaling magkaroon ng matinding medical emergency. Sa kulturang Pilipino, ang bayanihan ay ang pinaka-epektibong paraan para makaraos sa anumang pagsubok, kaya huwag kang mahihiyang makipag-ugnayan at tumulong din sa iba sa abot ng iyong makakaya. Sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano sa kalusugan, sapat na gamot, at matatag na samahan sa pamilya at kapitbahay,
Masisiguro mong ligtas at protektado ang iyong mga mahal sa buhay anuman ang maging resulta ng pandaigdigang usapin. Sa pagtatapos ng ating usapan, ka-tips, laging tandaan na ang pinakamabisang panlaban sa anumang financial crisis ay ang pagiging handa bago pa man ito kumatok sa iyong pinto. Ang bawat hakbang na tinalakay natin, mula sa pagpapanatili ng liquid cash, pag-iimbak ng pagkain at enerhiya, pagprotekta sa halaga ng iyong pera, pagpapatalas ng iyong kasanayan, hanggang sa pag-aalaga sa kalusugan ng pamilya ay magkakabit-kabit na proteksyon para sa iyong kinabukasan. Ang gulo sa pagitan ng US at Iran ay isang paalala na ang mundo ay mabilis magbago, kaya hindi tayo dapat kampante sa iisang source lang ng kita o diskarte. Gamitin ang mga aral na ito hindi lang para makaligtas, kundi para maging matatag at wise sa pagpapatakbo ng iyong buhay. Higit sa lahat, ang disiplina at tamang impormasyon ang magsisilbing kompas mo sa gitna ng kawalang katiyakan. Manatiling kalmado, magplano ng maigi at patuloy na maging madiskarteng Pilipino para sa mas secured na bukas ng ating mga mahal sa buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.